Hi everyone! Magandang araw po. Ito ay mensahe ng mahal na Panginoon at nais niya na malaman natin upang tayo ay hindi mag-alala, kundi patuloy tayong manalig at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ito po ang aking narinig at isinulat nitong June 23, 2025 at 8:55 p.m. Sabi ng Panginoon, ang digmaang nangyayari ngayon ay magtatagal ng 1 buwan. Hindi madadamay ang inyong bansa. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng sinabi ko noon pa ay magaganap sa takdang panahon. At iyang nangyayari na yan ay pasimula pa lang. Kaya lagi kayong maging matatag at manampalataya sa akin upang hindi kayo madala ng mga kalaban na aali-aligid sa tabi-tabi. Lagi ninyo tandaan ang pangako ko na makakasama ko kayo sa aking kaharian. Kaya manatili kayo sa aking salita at lagi kayo magdasal upang hindi makalapit sa inyo ang mga kalaban. Iyan po ang napakagandang mensahe ng Panginoon na aking narinig, ang paalala ng kanyang pangako sa kanyang mga anak, na palagi nating tandaan na makakasama niya tayo sa kanyang kaharian. Purihin ng Diyos. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong paalala at pangako. Sa Matthew 24:6-8, sinabi ni Jesus ang mga magaganap. Basahin po natin. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sinabi po ito ni Jesus mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Maraming naniniwala na ito ay naganap na, sapagkat sa world history, napakarami ng digmaan na naganap, mula sa tribal wars, civil wars, hanggang sa World War I and II. At napakarami na ring lindol at tagutom na naranasan sa buong mundo. Lahat ng ito ay nagdulot ng matinding paghihirap. Ngunit kahit ngayon, ang mga ito ay patuloy pa ring nangyayari. Katulad nga ng sinabi ng Panginoon na ito ay pasimula pa lamang. Ito ay ipinapaalala niya sa atin upang tayo ay huwag matakot at mapanghinaan ng loob sa gitna ng kaguluhan at kahirapan na ating masasaksihan. Sabi nga ni Jesus sa John 14:1, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. At sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Iyan po ay pangako ng Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Bibigyan niya ng kapayapaan ang puso at isipan ng kanyang mga anak sa gitna ng kaguluhan. Sabi ng Panginoon, tayo ay manampalataya sa Kanya upang hindi tayo madala ng mga kalaban na nasa paligid lamang natin. Katulad ng sinabi sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. At sa verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lang tayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Mga kaibigan, walang tao sa mundo ang hindi dumaan sa paghihirap, emosyon man o pisikal, sapagkat kung ang buhay natin ay puro kasiyahan at pagpapala, maiisip pa kaya natin na lumapit sa Diyos? Katulad ng ating mga kapatid sa buong mundo na dinaranas din ang mga ito. Kaya tayo ay kailangang magpakatatag sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita at pagdarasal. Ang pagdarasal ay nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos sapagkat ito ang paraan ng ating pakikipag-usap sa Kanya at Siya ay nakikinig sa atin. At sa ating pagbabasa naman ng Kanyang salita na nasa Biblia, tayo naman ay nakikinig sa Kanya. Kung iniingatan natin ang ating relasyon sa ating pamilya at mga kaibigan, mas higit pa dapat natin ingatan ang ating relasyon sa ating Diyos. Sabi ng Panginoon, labanan natin ang kaaway, ang diablo na tinawag ni Jesus na ama ng kasinungalingan.
John 8:44. Ang diablo ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Paano natin siya lalabanan? Sa pamamagitan ng pagdarasal at pananatili sa salita ng Diyos. Dahil ang labanan na ito ay sa espiritu at ito ay nagsisimula sa ating isip. Kung hindi natin alam ang katotohanan mula sa Diyos, paano natin mapagtatagumpayan ang ating kaaway? Kaya lahat tayo ay binigyan ng kakayahang mag-isip. Gamitin natin ito upang hindi tayo malinlang ng diablo at masasamang espiritu na gumagawa ng lahat ng paraan upang makapanlinlang. Katulad ng babala ng ating Panginoon, basahin po natin ang Matthew 24:3-4. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ano po ang ibig sabihin nito? Bago maganap ang mga kaguluhan sa mundo na sinabi ni Jesus, marami na ang maglalabasang maling turo tungkol sa Kanya at mga maling daan papunta sa kaligtasan. Mayroong literal na magsasabing sila ang Kristo, pero ang mas mapanganib ay iyong mga mukhang tama ang itinuturo. Ngunit kapag ikinumpara mo sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita, ito ay kung hindi taliwas, kulang-kulang o sobra-sobra dahil dinagdagan nila ng mga ritual ang paglapit sa Diyos. Ang iba ay napakalulupit at halos sinisikil na ang kalayaan ng mga tao. Ang iba naman ay ginawang prosperity ang gospel. Puro pagpapala, puro positive preaching, pero walang pagtutuwid, walang pagsisisi, at walang tunay na pagsunod. Ngunit malinaw ang sabi sa Galatians 1:8-9. Kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Inuulit ko, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral ng magandang balita na iba sa tinanggap ninyo. Mga kaibigan, kahit anghel pa ang magturo ng turo na taliwas sa ebanghelyo ni Jesus, huwag tayong maniwala. Ito ay malinaw na galing sa kaaway upang tayo ay iligaw. Katulad ng sinabi sa 2 Corinthians 11:13-15, sapagkat ang mga ganyan ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi katakataka dahil si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya hindi kagila-gilalas kung ang kanyang mga lingkod ay nagpapanggap na mga lingkod ng katwiran. Ngunit ang kanilang kahihinatnan ay ayon sa kanilang mga gawa. Kaya magbantay tayo mga kaibigan. Marami ang nagtuturo sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi galing sa Kanya. Kahit gaano pa sila kagaling magsalita o gumawa ng mga himala, kung ang itinuturo nila ay taliwas sa turo ni Jesus, layuan natin sila dahil utos ito ng ating Diyos. Sabi sa Revelation 18:4, lumabas kayo diyan, mga mamamayan ko, upang hindi kayo makibahagi sa kanyang mga kasalanan at upang hindi kayo madamay sa parusa sa kanya. Saan tayo pinapalabas ng Diyos? Ang tinutukoy na Babylon dito ay hindi lamang isang lugar, kundi isang korap na sistemang espiritual. Ito ay representasyon ng false religion, idolatry, spiritual compromise, immorality, at rebellion laban sa Diyos. Kasama rito ang mga false prophets, fake churches, at mga tagapangaral na mukhang sugo ng Diyos, ngunit inililigaw ang mga tao palayo sa katotohanan ni Kristo. Kaya mga kaibigan, huwag tayong padaya. Ngayon na ang panahon para suriin natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Hindi ninyo kailangang magalit o agad husgahan ang iba. Pero hilingin ninyo sa Diyos na ipakita sa inyo ang katotohanan upang makita ninyo ang mga mali na akala ninyo ay tama. Sabi nga sa Proverbs 14:12, may daang akala ng tao ay matuwid, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ngunit tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga tao na nananalig at nagtitiwala kay Jesus ay panghahawakan ng kanyang pangako. Sabi niya, lagi ninyo tandaan ang pangako ko na makakasama ko kayo sa aking kaharian.
Kaya manatili kayo sa aking salita at lagi kayong magdasal upang hindi makalapit sa inyo ang mga kalaban. Hindi po ba pinaghahanda na tayo ni Jesus ng ating titirhan sa kanyang kaharian? Sa John 14:2, sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? Kaya kahit ano pa ang nagaganap sa ating paligid, palagi po nating isipin na mayroong Diyos na ibinigay ang kanyang buhay sa krus upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama siya. Ang ating tagumpay sa kalaban ay tanging kay Jesus lamang nanggagaling. Kaya sa mga hindi pa nananalig kay Jesus, inaanyayahan po kayong lahat ng ating Diyos na tanggapin ang kanyang regalong kaligtasan sa pangalan lamang ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Gaya ng sinasabi sa Acts 4:12, walang kaligtasan sa kanino man liban kay Jesus, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo'y maligtas. At sa 1 Corinthians 15:57, ngunit salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Father God, marami pong salamat sa iyong muling pagpapaalala sa aming lahat sa mga magaganap na bagay sa mundong ito. At sa iyong bili na kami ay magpakatatag at manatili sa iyong salita at manalig sa iyo upang mapaglabanan namin ang aming kaaway, ang Diablo na nais lamang nakawan, patayin at sirain ang tao. Ngunit kami ay iyong mga anak at mahal mo ang bawat isa sa amin. Kaya hanggang ngayon ay kinakausap mo kami upang kami ay tulungan at maalala namin ang iyong mga pangako. At ito ay aming panghawakan. Kasama ang aming buong pamilya, ingatan mo po kami at palakasin ang aming pananampalataya sa iyo, aming Diyos. Napakadakila ng iyong pagmamahal sa aming lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba. Sa dakilang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.